And recently, she is our chairperson for the Welfare Committee at SSHSAA. With over 18 years of advocacy, PCGA Auxiliary Rear Admiral, Dr. Hilda Ong passionately believes that helping humanity, especially less fortunate, is the most meaningful endeavor a woman can undertake. Without further ado, let's welcome Dr. Hilda Ong. Hello, good afternoon everybody. This afternoon I'll be talking in Tagalog and Chinese for our Chinese teachers para maging para lahat makakaintindi. As a radio broadcaster for almost 2 decades, and then Remate columnist since 2018, and then also a blogger. My YouTube channel, Hilda Ong Agaran Servicio Lady, is very informative. Kaya kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo. At marami po kayong matutunan. I have a Chinese version and Tagalog version. This afternoon, it was my idea to share to all of you na ano po ba ang meron sa Social Security System o SSS. Dahil pag ninyong iniisip, ay naku, ang school, may deduction na naman kami sa sahod. Meron naman kaming mga kalta sa sahod. O kaya naman karamihan. Ang gusto nila tawaran, pwede po ba huwag ninyo i-declare ang buong sweldo ko? Which is mali po yun. Alam po ninyo, ako, mabubuking na age ko. Pero ito lang ang may share ko sa inyo. Because I've been employed as sa aming family business corporation, ang hinuhulog sa akin, laging maximum. Why? Kasi kapag po kayo ay nag 60 years old, malaki ang makukuha ninyong benepisyo pagdating sa retirement. Now, for example sa akin, kasi nung medyo late ako nag-maximum. So now, my monthly pension nag-start po ako sa 17,000 a month. And then effective this year, September, nagdagdag po ang SSS ng 10%. So meron na po akong 18,700 per month. And then sa SSS may 13 month pa aside from January to December plus 1. Maraming benepisyo ang SSS. Kaya iisa-isahin natin ngayon dahil makakasama po natin si Sir Ferdinand Nicolas. At si Sir Ferdinand Nicolas, siya po ang nakikita po ninyo lagi sa television. Siya ang napili ko po dahil kung ano yung tanong ko, nasasagot niya talaga. Wala nang kodigo. Kasi alam po ninyo, mga guests na mga in-interview ko, maraming takot sa akin. Why? Kasi hindi pwede ako bulahin. Pag ako nagtatanong, alam ko ang sagot. Kaya ako nagtatanong is because for my viewers, hindi para sa akin. Si Sir Ferdinand, kahit nakapikit yan, kayang-kaya niya sagutin lahat ng mga tanong ninyo kung meron kayong problema. Dahil kasama po natin ang SSS, dala-dala niya ang laptop, malalaman po natin kung anong problema po ninyo. Huwag kayo magagalit sa SSS. Baka meron lang kulang lang sa documentation o kulang lang kayo sa submission. Kaya umpisa na natin pakilala natin Sir Ferdinand. Thank you, Dr. Hilda. So, si Sir po, Mr. Fernando F. Nicolas. He rose from the ranks of the Social Security System, beginning his journey as a senior analyst and progressing through several key operational and communications roles. He served as branch head, then as department head of the Member Relations Department, where he strengthened frontline service and institutional customer care initiatives. He also served as a core member of the Communication and Assistance Team and the Member Education Department, contributing significantly to national information campaigns and stakeholder engagement efforts. As a former spokesperson of the SSS, he became one of the institution's most trusted public voices, representing the agency in media briefings,
public forums, and nationwide announcements. Simultaneously, he led the Public Affairs and Special Events Division, overseeing major institutional events and public-facing programs. Today, he leads as Vice President of the NCR North Division, managing one of SSS's largest operational clusters and championing innovation, service excellence, and organizational accountability. Yan, without further ado, let's welcome Mr. Fernando F. Nicolas. Thank you very much. Mabuting araw po sa ating lahat. Thank you, St. Stephen, for welcoming us. Thank you, Doktora, for inviting us today. Hindi ko po alam na ganito karami yung akala ko po mga alumni, but anyway, mas maganda po na mas ma-share namin sa inyo or yung mga various benefits ni SSS and ma-maximize ninyo or ma-optimize ninyo yung membership with the SSS. Alam niyo ba sa SSS, kapag nilagdag kayo, may benepisyo agad? Ma-absent na kayo ng 4 days. 4 days lang ang ma-absent kahit na anong sakit. Kahit na sakit-sakitan lang. Basta may medical evaluation. Qualified po sa sickness, di po kami nag-deny. Basta sinabi ni employer na absent kayo for 3 days, you're not able to report to work for 4 days. Tapos may medical certificate, babayaran po kayo ng sickness. At marami pa po mga younger ladies dito. Alam niyo po ba yung maternity benefit ay unlimited? Kahit po mga anak. Kasi may kontribusyon, bibigyan namin kayo ng benepisyo. Dati kasi, di ba, for pregnancies lang, ngayon hindi po, simula pa yung 2018 at 2017, na kahit na ilang beses kayong mga anak, kahit po twice a year, di po kami magdududa sa NSS. Sige lang po, anak na anak, kami naman, bili ng bigay. Tingnan po natin kung sino ang susuko, si SSS o ang miyembro. Yun po ang itetest natin sa mga gano'n. So, yun po yung mga beneficyong ganyan na siyempre very busy kayo. Saka mayayaman ng mga taga St. Stephen, di kami masyadong pansin. Kasi di ba medyo maliit ang nakukuha. So, baka hindi nyo alam yung mga other benefits sa pwede nyo i-avail. Tanong nyo po kung ano at bigyan natin ng linaw so that you can maximize nga yung contribution. Kasi that's the very reason you are contributing, di ba? Kapag may contingencies, papasok si SSS, we will give you benefits. Yung ayuda in the form of benefits. Hindi rin po totoo na kapag maraming maternity, nababawasan yung retirement, magkaiba po yung benepisyo. Kahit po mga nagtaon-taon, same amount of retirement benefit pa rin ang makukuha ninyo when you retire or when you reach the 60 or 65 years old. Depende po sa sitwasyon. Okay? So, paano tayo, Doktor, mag-start? Sir Fernando, pwede pa ba? Madami pa po. Marami pa ba? Hindi kasi pwede tayo from mga company HR. Tanong ko, sir, dapat ilan ang hulog nila para ma-qualify sila makapag-avail ng maternity benefits? Okay. Ganito po muna. Simulan natin. Ang SSS po, we classify benefits into two. The long term and the short term. Pagka po short term, ang kinukonsider namin na contribution payments ay yung current. Pagka naman long term, from contribution number 1 to the last payment. So, yung pong under the short-term benefits, dalawa po yan. Sickness and maternity. Doon naman po sa long term, siyempre tatawagin tayo ni Lord, si funeral, si death, si retirement, saka si disability. Lahat po ng contributions ninyo, kinukonsider namin. Pero since nasa productive years pa kayo, naguhulog pa tayo, most likely, ang makukuha yung benepisyo, yung short term. Si sickness at saka si maternity. Kapag ka po short term, ang kinukuha lang namin ng contribution dyan, yung current, meaning yung last 1 year contribution prior to the semester of contingency. Doon po sa 1 year na yon, to qualify for sickness or maternity, you need only to pay, you have to pay at least 3 monthly contribution. 3 lang po within that year. So pagka po may 3 kayo doon, qualified na kayo kaagad sa sickness and maternity. But sa computation, ang kinukonsider talaga namin is 6 months. So definitely kung 3 months lang, half lang yung makukuha nyo. Pero kung kumpleto na 6 months, 1 full po, yung full benefit ang makukuha ninyo sa ganong contingencies. What if kung pregnancy test sila, tapos wala pa silang hulog, pwede pa ba kaya umabol?
nadayain yung SSS, pero friends ko naman kayo, kaya okay na. Pag nyo sasabihin na sinabi ko sa inyo, ganito po, kukumpitin nyo. Di ba malalaman nyo naman kung kailan yung exact date ng, ano yun, yung kumbaga, hindi naman exact date eh. Most likely yung end ng yung delivery date. So for example, ang alam nyo mga anak kayo ng December 2025. So dapat, babalik tayo, di ba? Sabi ko, yung 1 year. Tanggalin muna natin yung semester of contingency. Yung pong semester equals to 2 quarter. So yung quarter of contingency mo is October to December, 4th quarter. To complete the semester, adjust pa tayo ng 1 year. So yung pong July to December, yun ang ng 6 months. So yung July to December, yun ang quarter of contingency. So pagka po, kukuhanin natin yung 12 months backward. So, ibig sabihin yung July 2024 to June 2025, dapat may at least 3 monthly contribution. So, makukompute nyo ba yun? Makukompleto ko pa ba? Pagka hindi ko nakompleto, mag-isip-isip po kayo kasi baka hindi na kayo mag-qualify sa benepisyo. So, pagka kukompletohin nyo pa, bayaran nyo na yung pinakamataas. Pagdating mo sa pagbabayad ng benefit, ng contribution, kung ang tinatarget nyo lang ay yung mga SSS benefits natin, si sickness, si maternity, si long term at si short term, ang babayaran nyo hanggang 20,000. Yun po kasi yung covered ni SSS for regular benefits. Yung 21,000 to 35,000, yun po ay parang sa Provident Fund, yung pangpalaki ng retirement pension o kaya ng death benefit pension. So ganun po, tingnan nyo muna kung qualified pa, at kung qualified, kung kakayanin pa, magbayad kayo ng maximum kasi ang computation 70,000 ba o 75,000 ano? 75,000 yung makukuha ninyo doon sa maternity benefit, yung 3.5 months. Tapos kung single mom naman, additional na 15 days pa yon. So medyo malaki-laki po ang makukuha. Kaya bayaran nyo kaagad yung sa 20,000 MSC. Kasi kung kukumputin natin, ayun yun, 60 days. So kung kumputin po natin, magkano lang ihuhulog mo? 3,000 per month eh. 3,000 times 6, di ba? 18,000 lang yun. Pero makukuha mo benepisyo, 75,000. Kaya malaki ang tubo kaagad ni member. So yun po yung mga qualifying conditions. 105 days po pagka normal and cesarean. In the past kasi, di ba mataas ang cesarean? Ngayon po, pinagpareho na kasi hindi naman actually yung recovery lang nung nanay ang pinopromote ngayon. Yung pag-aalaga doon sa bata. Na mas kailangan may bonding si nanay at si baby, kaya mas mahaba na ngayon. Kung makikita nyo naman, doon sa 120 days, kasi nga yung mga, syempre, walang katulong sa buhay, sa pagpapalaki, pag-aalaga, binibigyan namin additional 15 days, yung mga single mom. Tapos po, yung 60 days naman, bakit 60 days lang siya? Kasi wala siyang batang aalagaan. Ang i-recover lang yung body niya from the miscarriage or early termination, emergency termination of pregnancy. So yun po ang dahilan, kaya mababa siya kasi walang batang alagaan. Kaya mataas, kasi ang pinupromote kasi ng batas is yung bonding between the baby and the mother. So yun po ang dahilan. Kung sa loob ng isang taon, nagkaroon siya ng dalawang miscarriage, pwede yun. Pwede po. Sabi nga namin, sige lang, go nang go. Tingnan natin kung sino patibayan tayo, SSS o... Sir, ang question naman sa mga lalaki naman, paternal, wala ba silang benefits? Ang paternity benefit po kasi under the labor code, si employer ang shoulder. So hindi po si SSS yun kasi wala sa Social Security Law yung paternity leave. Pero pwede kayo mag-allocate ng 7 days. For example, entitled sa 105 days. So pwede pong bawasan yung 7 days, ibigay doon sa kay tatay, tapos kay nanay yung natitira less than 7 days. Pero computin nyo po, kung mas malaki ang sweldo ni nanay over kay tatay, lugi kayo doon. Kaya dapat kay nanay na lang lahat kung mas malaki ang sweldo ni nanay. Okay? May question po kayo about maternity kasi ang next topic natin is about safe leave benefits naman. Nabuntis siya, pero wala siyang asawa, pwede pa rin? Pwede po. Hindi po namin, tandaan nyo po kasi marami nagtatanong yan. Yun daw po bang mga common law relationship, qualified. Qualified po, ang hinahanap lang namin na number 1 ay, ang number 1 qualification dapat ay nagbuntis. Kailangan may batang lumabas yan. Pagka walang batang lumabas, hindi pwede. Pero matatawa tayo kasi sa SSS po, marami nagkiklaim na hindi ba yung nag-a-adapt?
na tapos inilalagay nila sa pangalan sa birth certificate, yung anak nila, siya ang mother, siya ang ganon. So hindi po namin, maraming po kami nahuhuling ganon. Nag-iimbis na kami, sabi ng kapitbahay, nakita na bang nagpunti sa ganon? Hindi, nag-ampun lang yan. Chuki na kagad, di ba? Kaya po sa SSS, ang palagi namin kakampi, yung mga kapitbahay niyo nagmamalasakit sa inyo. Pagka po nainggit, halimbawa, pensionado kayo, survivor pensioner, nakipag-living kayo sa iba, tatawag yan sa SSS, sasabihin na, ay, ganito, nakikipag-living na. Kami naman po, iniimbestigahan namin yan. Pagka nakita ka agad na talagang may asawa na, kahit po cohabitation alone, is yung ground for disqualification and benefit. Ako dati, ako investigador. Pagkatok mo pala sa pito, proud na proud pa yung babae. Sino po kayo? Ako po yung bagong kinakasama. Chuki ka na. Wala na kayong pensyon. So, ganun po yung SSS. Oo, pero kadalasan ang mga nagsusumbong mga in-laws, sister-in-law, yan Mother-in-law, na. Lalo na kapag iniwanan mo anak nila, sila number one magsusumbong. Pinapatulang po namin yun, nagsususpend kami, pero after the investigation conducted by the branch. Okay. Kasi hindi pwedeng sumungsong lang, baka kasi minsan sinisiraan lang. We also protect our pensioners. Yes, next topic natin is about sick leave naman. Kung kayo po ay nagkasakit. So, paano ang magiging sistema dapat manggagaling, let's say, sa school? Dapat meron galing sa kanilang HR. Okay, sabihin natin, voluntary ba member po ba? Pwede ba din sila mag-file ng sick leave? Okay. Ang common problem po sa sickness na nakikita namin, yung reporting from the employee to the employer and to the employer to the SSS. So, ipakita mo yan. Yan. Ito yung qualifying condition. Must have notified SSS, tapos employed all company sick leave. Yung company sick leave po, may mga companies kasi na accumulated, hindi siya kinakash back every year, yung pwedeng ipunin. Katulad sa gobyerno kasi kami hindi yan binibigay sa amin eh. Bibigay siya yung pagka nag-terminate ka na ng services o ng employment or nag-retire ka. So, ang kinoconsider lang natin, for example, may accumulated kang 100 days na leave, yung current year lang. Halimbawa kung 15 days lang yan, pagka naubos mo na yon, qualified ka na mag-file ng claim sa SSS. Kasi ang sinasabi ng minsan ng ibang company, dapat daw ubusin mo na lahat. Hindi po. Yung current year lang. For example, year 2026, so nagkasakit ka, naka 30 days ka na bakasyon, sick leave. Yung 15 days, di namin babayaran kasi dapat may 15 days ka muna sa company. Tapos yung 15 days na yon, babayaran namin yun kahit na meron ka pa 200 days na accumulated na sick leave. So current lang po. Tapos ganito po, pagka si employee, na-late sa employer sa pag-notify, sa sa medical evaluation pa lang, dinideny na namin yan. Binabawas namin. Like for example, si sir, na-late ng 5 days. So doon pa lang sa approval ni SSS, halimbawa 20 days yung qualified, binabawas na namin yung 5 days. Pero kapag naman si employer, ang na-late sa pag-report sa SSS, halimbawa na-late ng 5 days, a-approve pa namin ng 20 days kasi deserve ni employee na matanggap yung benepisyo. Si employee ngayon, dapat i-demand kay employer na full benefits. Pero pagka i-reimburse siya sa SSS, hindi namin babayaran yung 5 days. Kasi may rules sa notification na violate si employer. Nagkaroon kasi siya ng delay. So, si employer po ang paparusahan natin. Pero pagka kayo natin kay employer, babawasan namin kaagad sa approval para wala tayong problema. Okay? At kapag meron silang bagong employer, sabihin natin, natanggap siya ng December 5, dapat po ba yung January, dapat naka-report o dapat December pa lang naka-report? Ang rules po ni SSS, within 1 month upon assumption doon sa trabaho, dapat na i-report ka agad. At saka ganito po yung common problem. Minsan to si employer nagdi-deny na, hindi ko muna a-approvean yan kasi isang buwan pa ang contribution, dadalawa pa ang contribution. Huwag po. Kasi approvean nyo yung beneficio ninyo, bayaran nyo, i-advance nyo. Kasi kung may qualifying contribution naman siya with other companies, yung former employers niya, pasok naman yun, bayaran nyo po kasi yun naman ay babayaran sa inyo ni SSS. Kasi tandaan nyo, yung beneficio sa SSS, hindi lang yung contribution coming from you
as the employer, kundi yung totality niya of membership with the SSS. Kung gaano siya katagal kay SSS, hindi yung pinagbabasihan ng payment ng contribution, hindi yung employment lang sa company niyo. Pero, one din po tayo kasi minsan, lalo na sa maternity, balik tayo sa maternity, yung minsan kasi, yung mga yan, halimbawa, binayaran nyo yung maternity, hindi na magpapakita sa inyo. So, hindi pa kayo mapag-reimburse kasi you need to submit birth certificate or yung mga other documents pa. Kaya medyo ingatan nyo rin yung pag-advance payment. Pakipag-communicate kayo sa kanya, requirement na bigyan kayo kaagad ng birth certificate. Mahalaga po yun. Pero meron kasi tayo dito sa bagong maternity leave law, balik tayo kay maternity, na within 1 month from the date na kanyang maternity leave, dapat bayaran na kaagad siya. Kasi kung hindi, may violation po kayo sa maternity leave law. Ang problema kasi, may mga cases na, di ba, 6 months pa lang, nagli-leave na, kasi delikado yung pagbubuntis or gusto niya mag-ganon. So, yun po yung medyo talo lang tayo doon. Kaya dapat may hold kayo talaga kay employee nyo. Baka kasi hindi na magpakita pagka nako kayo. Yun yung mga common problems ni SSS with the call center agents na hindi na sila bumabalik upon receiving the full amount of maternity benefit. So you mean ang employer ang mag-advance para doon sa kanyang maternity benefits? Opo, pagka-employed. Pero pagka voluntary member kayo at saka self-employed, diretso kayo ng application sa SSS, yung payment of benefits will be directly accredited to your respective individual enrolled savings account sa SSS. Pero kailan siya dapat i-release na ang kanyang maternity benefits? Once na may hawak siya na galing from the OB na siya ay positive buntis na? Yung maternity benefit nga po, sabi ko kanina, according to maternity leave law, within 1 month, within the first 30 days from the date nang nag-file siya ng maternity leave, dapat matanggap niya yun, yung full benefit amount. Ang problema nga natin, minsan may mga empleyado nga na hindi nagpapakita, nagbabalik. Pero may hold naman kayo, siguro yung mga separation pay benefits niya, baka balikan pa din. So dapat po, makumply natin lahat yun. Kasi pagdating po sa batas, medyo nakasite talaga kay worker, kay employee, kaysa kay employer. So lahat po ng klaseng sakit pwede i-file sa inyo? Lahat po, basta umabsent kayo ng 4 days, sa katulad nyo, mga employed kayo, wala ng correct company sick leave, mag-file na po kayo kay SSS. Yung nga sinasabi namin, halimbawa po 3 days lang, nilandat lang ako, 3 days, hindi nakapasok na ako, paano kung magka-qualify? Hindi, maligo ka sa ika-3rd day ng malalim para mauwing pneumonia. Kung gusto nyo pang tumawin, di ba? Gusto nyo mahaba-haba, nag-enjoy kayo doon sa sick leave. Tandaan nyo po, 120 days kasi na sickness, pagka po hindi pa kayo magaling, tatawid yan sa disability. Pagka pneumonia na kayo at naligo pa uli kayo ng malamig, ano susunod na sakit? Makapuriyan na, pero wag na po. So, ang magiging next question ko,